No to destabilization. Yan ang mensahe ng Archdiocese of Zamboanga. Hindi raw ito ang solusyon sa problema ng korupsyon. Nasa kamay na daw ng mga Pilipino ang hangad na pagbabago. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado. El pueblo unido, unido. Bit-bit ng kanilang mga placards, nagmarcha ang daang-daang katao mula sa Sentro Pastoral sa Governor Camis Avenue sa Zamboanga City patungong Port Pilar. Tinawag itong Pilgrim March dahil karamihan sa mga lumahok ay mga deboto ng iba't ibang mga kura paroko sa lungsod. Hiling nila sa pamahalaan ay transparency at accountability sa gitna ng malawakang issue ng korupsyon sa flood control projects. We are affected, especially the poor ones. So we want justice. We want accountability. Siguro ito yung sir, para mailabas namin yung mga sentiments namin about sa issues ng corruption, flood control, or any type of gambling. Dumalo rin sa marcha kontra korupsyon ang grupong akbayan. Nanawagan sila na seryosohin ng Kongreso ang pagpasa sa Anti-Dynasty Bill. Corruption fuels political dynasties, no? And political dynasties, sabi pa nga ni Cardinal Ambo, no, the family that works together plunders together. Sa sagadong Port Pilar, nagtapos ang marcha kontra korupsyon. Isang misa ang idinaos dito sa pangunguna ni Zamboanga City Archbishop Julius Tonel. Ayon sa Grupong Akbayan, totoong reforma sa gobyerno ang kailangan at hindi ang destabilisasyon sa kasulukuyang administrasyon. Magpapatuloy daw ang ganitong problema kung hindi tutugunan ang punot dulo ng problema ng korupsyon. Sang-ayon dito si Archbishop Tonel. Aniya, nasa kamay ng mga Filipino ang pagkakataong baguhin ang bulok na sistema ng gobyerno. Magsisimula raw ito sa 2028 elections kung saan dapat maging mapanuri at matalino ang mga botante sa pagpili ng mga bagong lider ng bansa. We are here saying to the government, no to destabilization. It is not a call to extra constitutional solution to the crisis. That is not our purpose. No to military junta. No to Marcos resign. These are not solutions. The solution is to have awakened citizenry. Most of all, we look forward to the 2028 election that we may now be awakened, courageously discern new leaderships. Iginiit din ni Archbishop Tonel na dapat may makulong sa mga sangkot sa flood control scandal at ibalik sa pamahalaan ang mga ninakaw sa kaban ng bayan. Nanawagan din siya sa Kongreso na tigilan na ang katiwalian sa budget insertion. Sa ICI naman, dapat daw ay maging consistent at transparent sa isinasagawang investigasyon. We call on Congress, do not mess the budget again. Do not mess with the budget of 2026. Hindi tutol ang simbahang Katoliko sa usaping impeachment dahil bahagi naman raw ito ng democratic mechanism ng bansa. Kaya dapat raw seryosohin ni PBBM ang kanyang naunang panawagan sa mga korap na opisyal ng pamahalaan na mahiya naman kayo sa taong bayan. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.